kakatapos lang namin maglipat sa malaking truck. Alis na. So ngayon, aakot kami sa Villa Corazon para pantayin ka namin, para bukas ng umaga pagdating ng truck na malaki, maglilipat na lang kami para mabilis ang trabaho namin. So ayun, ito yung mga kasama ko. Ayun pa sa likod yung dalawa, tapos nasa loob ko yung dalawa pa. Ayun mga ka-idol, yung dalawa nakamotor. Ang dami namin, bali dalawang grupo kami kasi sira yung isang truck namin, kaya sumama sa amin yung isang grupo. Idol! Dahil mga ka-idol, nandito kami sa junk shop. Ibababa namin yung kalakal namin. Ayan o. Bagal Ayan. ko Ibababa namin. Idol! Idol! Kaway ka naman, Idol! Kaway na, kaway! Kaway! Hoy, Idol! Kaway ka muna! yan. Sa kuya, sa Kaway ka muna, Idol. Oh! Ay! Ayan mga ka-idol, binababa na yung kalakal namin. Dito kami sa junk shop, ayan. Kung saan kami nagbebenta ng mga kalakal namin. So ngayon, kukunti kasi ang kalakal namin eh. Yan lang nakuha namin. Kaya... Idol! Kaway ka naman! Nakasetup yan! Ayan, tinitimbang na yung ano namin, yung karton. Yung tinitimbang, ayan. Kasama-sama, lata, plastic, bote, bubog, gin, ayan. Bakal, ikan, ayan. Sama-sama na yan. Bukod bote yan, kaya para titimbangin na lang mga ka-idol. So, ayan. Dito muna tayo mga ka-idol. Ayan, ayan. Okay, Ross! Okay! Ayun, let's go! Let's go! Let's go! Wala, kaway ka na! Ano? Kaway ka kayo, tumalis ka sa cellphone, oh! Woo! Yes! Yes! Woo! Grabe! Basura, sobra na. Malala na ang problema natin sa basura sa mga lungsod sa ating bansa. Sa paligid, makikita ang mga nilalangaw at namamahong basura na walang pakundangang itinatapon ng ating mga kababayan sa mga daanan. Hindi naman ito makayang hakutin ng ating mga basurero dahil sa kakulangan ng mga truck ng mga basura at ng mga lugar na mapagtatapunan. Panahon na upang humanap tayo ng alternatibo sa paggamit ng basura. Kailangan ang pagre-recycle ng basura. Makakatulong pa ito upang kumita mula sa basura. Kailangan din nating turuan ang bawat pamilya na makiisa sa pagre-recycle ng basura sa pamamagitan ng paghiwa-hiwalay ng bawat uri ng basura tulad ng papel, bote, lata, at plastic. Madaling mahahakot ang mga ito at madadala sa mga recycling centers. Mababawasan ang mga nagkakalat na basura at nakatitipid pa tayo sa paggawa ng mga bagay na nagmumula sa mga kahoy at halaman. Panahon na upang magising tayo sa paglutas ng problema sa basura. Ang magagawa ko sa paglutas ng suliranin sa basura. Basura, mga bagay na nagdudulot ng polusyon sa kapaligiran. Ito ay nagdudulot ng sakit. Kadalasan ay sanhito ng pagbaha tulad ng dumi, balat ng prutas, bulok na gulay, cellophane, papel, mga sirang bagay at iba pa. May mga basura rin na inaakalang wala ng pakinabang. Ano-ano ang mga pinakararapat na gagawin upang mabawasan ang pagdami ng basura?
Kailangan pa ba nating makakaranas ng trahedya o sakuna bago tayo kumilos para malutas ang malaking problema ng basura dito sa ating bansa? Marami ang mga karapat-dapat na gagawin upang mababawasan ang mga dumi ng basura. Una na rito ang tinatawag na segregation o paghiwa-hiwalay ng mga nabubulok sa hindi nabubulok. Ang mga nabubulok ay kadalasan balat ng prutas, balat ng gulay at marami pang iba. Pwede rin itong mapakinabangan sa pamamagitan ng pagkain ng mga hayop o kaning baboy. Ang mga hindi nabubulok ay malaki ang pakinabang. Ito ay pwedeng ipunin at ibenta tulad ng mga bote, mga plastic na gamit sa mga sirana, mga cellophane na pwedeng recycle at iba pa. Sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan, malaki ang tulong at mababawasan dahil kung nakakalat lang ang mga ito, magiging sanhi ito ng pagbaha at maruming kapaligiran. Ang mga basurang pinababayaan sa paligid ay malaking pinsala sa ating mga buhay. Marami ang naapektuhan nito lalo na sa pamumuhay dahil kung halimbawa ay babaha ng dahil sa basurang nakakalat, hindi makakapaghanap buhay ng tama. Hindi natin kailangan pang dumanas ng trahedya o sakuna bago tayo kumilos. Para malutas ang malaking problema ng basura dito sa ating bansa, kailangan ngayon pa lang ugaliin na ang pagsisegregate, recycle at reuse. Dahil dito, malaking magiging tulong nito natin sa paglutas ng suliranin ng basura dito sa ating bansa. Dapat nating alagaan ang ating kapaligiran dahil tayo rin naman ang maghihirap at magdurusa. Basura ay ayusin para na rin sa ating kapakanan. Maayos ang ating kapaligiran kung tayo mismo ang nangunguna sa paglinis nito. Ang lahat ng ito ay magagawa at maiintindihan natin sa tulong at panalangin sa ating amang may kapal. Na lang po at maraming salamat sa inyo mga ka-idol. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-like and share na lang po at pa-comment na rin po kung taga saan kayo para malaman ko kung saan umabot ang aking video. Maraming salamat po. Follow po more!